So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ito. Saksak, saksak, saksak. Ito. Di mo naman ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap dyan. Ito, spinal cord, Spinal column. spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yun. Hindi mo makakapa, ito kamay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, magang-maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, bawas na to. Pero ito, maga lahat, maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero pagka pa ako. So, ganun na niya. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niyo nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Karalin niyo azygos veins. Barado inferior, pati superior vena cava ko. Kapagalit, hindi siya tutuloy. Nag-jaundice ako, nanilaw ako. Magaling na, medyo gumaling kasi today, kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galig na galit. Hanggang likod, pakita mo. Yung mga pasa, hindi siya pasa ugat-ugat. Dali na. Kaya, Yes.
So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko na lang kwento nangyari. Pero, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. 4 na holiday. Hindi na ako habot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Siguro talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. May makaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaaw ay nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng new cases eh. Meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi. Siguro naawa lang sa akin. So, gano'n. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day. Kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Diba, hindi ko sabihin salbahe. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistong mali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Saan ko nakuha to? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko magpamahirap. Tapos, sasabihan nila na hindi ako ginagamit ko lang, loko ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already. Nungkot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. Pa-video ako, makakalpod daw ako eh. Maganda kita niyo may buka. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray, nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng steak,
Kumain ka ng protein, nawalan ka ng protein. Itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko kung nagda-diet. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami, mabobondat ako. And that's it. First chemo, second chemo today, tatanggalin nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap. So, na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki. Kanya kabilis lumaki, galing magtago, ang naughty nitong ano mo, sarcoma. Marami ko nakita vision. Kung naniniwala kayo. Kaya ako happy. Malong kabaho malungkot. Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. No? Gagaling ba ako? Hindi, I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito na panaginipan ko na kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante, choices ninyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung desisyon nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag-desisyon nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. Dito, mahal ko talaga yung tao. Babae natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha ko sasabihin ko. Pero ngayon may sarcoma na ako. Pwede. Salamat sa lahat ng mga tumulong na dasal, very important. More prayer. Pero hindi naman ako yung isip na ito nyo lang pagkasal. And yun lang. Mahal kong followers, kung mag-iiyak mo siya. Sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Dr. Ang, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh. Marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Okay, malungkot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ako nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya na mahal ako. Binabantayan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin dalawang anak. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging